3,445 pesos na dinner buffet? Abay, luxury buffet na yan, kaya talagang mapapaisip ka kung worth it ba sa Cafe Ilang-Ilang. Pikit mata ako nagpa-reserve para magkaalaman na kung sulit ba. Located inside the historic na Manila Hotel, naisip ko na mag-staycation na rin for the complete experience. At the end of this video, magkakaalaman kung sulit ba ang buffet, overnight stay, at overall staycation experience. May bonus breakfast buffet content pa. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Bago ang dinner buffet, breakfast buffet muna. So meron silang American breakfast station. Kaya merong roasted potatoes, beef salpicao. Wow, hard-boiled egg. Meron din silang scrambled egg, although may egg station din sila. Grilled tomato, buttered vegetables. I see Canadian bacon. Tapos dalawang sausages, chicken and pork. And of course, bacon. You can't have a breakfast buffet without bacon. Kaya si Bisis nagtuturo na. Anong tinuturo-turo mo dyan? Ito pala yung Filipino breakfast station. Dito tayo next. So yan, may fried rice. Daing na bangus. Yan, nagpapanggap fried rice lang daw siya. Scrambled egg. Saka maya-maya na isda. Saka for sure, karamihan sa inyo kapag naghahanap ng hotel, kino-consider yung breakfast buffet. So para mapakita ko din sa inyo kung worth it ang stay din sa Manila Hotel. Ako naman, hindi talaga ako nag-breakfast kapag nasa bahay. Pero syempre, naka-check-in tayo dito. Kailangan natin sulitin ang binayad natin na room rate. Dapat pala, inuna ko yung Pinoy breakfast kasi ari yung American breakfast, yung mahaba ang pila. Eh, nakita ko yung kasasarap nga sa Pinoy breakfast. Pero ito, panalo din yan, mga must din yan sa isang breakfast buffet. Time to find out kung sulit ang staycation din sa The Manila Hotel. I paid 5,800 plus kasama ang breakfast buffet and syempre a good part ng isang staycation ang breakfast. Kaya tingnan natin kung worth it. So, ito yung ating American breakfast. So, unahin natin itong bacon. Crispy bacon. First bite. Thank you, Lord. Really crispy. Ito yung gusto kong luto ng bacon. Tapos, scrambled egg niya. Meron din dito egg station. Pwede kong paluto ng egg. Pero may mga ready na egg. So, ito yung scrambled egg niya. Ganda ng pagkakaluto. Hindi siya overcooked. Not gray at all. Creamy eggs. And then, beef salpicao. Usually sa mga breakfast buffet, beef tapa lang. Dito, yan merong beef salpicao. Medyo chewy yung beef. Pero yan, just cut it into small slices, panalo na yan. Meron din silang, ito mga pork sausages. Really meaty and really savory. So far, we're off to a good start. Yan, syempre, pag almusal, kailangan mainitan yung tiyan. So meron sila dito, arroz caldo. Yan. So I'm seeing bits of chicken, green onion, egg, and some garlic bits. Try natin. Thank you, chef. Thank you. Tapos yan, may taho rin tayo. Dumating na yung taho natin. Sarap itong arroz caldo nila. May may lasa na ng kalamansi. Tapos, may lasa na ng patis. Tapos dito, hindi mo na kailangang mataranta pag dumaan na magtataho. Kaya may taho rin sila dito. Yung taho nila, yung mukhang yung Pinoy taho, street food taho. Kasi may ibang mga buffet na yung taho nila, hindi parang street food na taho. Ito, ganun. Warm, silky. Tapos yung arnibal nila, hindi ganun katamis. Sakto-sakto lang sarap. Ito ang ating starter sa ating Pinoy breakfast. Kuha na tayo ng malakasan na Pinoy breakfast. Wait lang. Pinoy breakfast. So, kumuha tayo ng chicken adobo, daing na bangus, tocino, danggit, at Pinoy longganisa. So, tocino muna tayo. Yung tocino niya hindi masyadong mapula. Wala masyadong salitre. Nice. Yung tocino niya, matamis, pero may konting hint ng pagkaasim. Then, Pinoy longganisa. Wow! Ito yung gusto kong longganisa. Yung sweet. Tapos, nice casing, may snap. At syempre, adobo.
Yung adobo niya medyo nagmamantika. Ang perfect nung timpla niya. Tapos syempre, Batanggenyo tayo kahit nasa 5-star hotel. Magsasabaw tayo ng kape. Yun, no? Nalaman natin ng daing na bangus at danggit. Ba't pala tayo nasa The Manila Hotel? Kasi galing kami ng Pampanga. 3 days and 2 nights kami doon. Panoorin nyo yung previous episode dito para mapanood nyo yung food trip ko doon. Tapos syempre, bago umuwi ng Lipa, sabi ko, daan na tayo ng The Manila Hotel kasi para ma-highlight natin ang oldest luxury hotel sa Pilipinas. And after a couple of plates, a couple of bowls, I can say na napakasulit ng breakfast buffet ng Cafe Ilang Ilang din sa The Manila Hotel. Pero syempre, abangan nyo, meron pa tayo mamayang dinner buffet sa Cafe Ilang Ilang. So, para makita natin kung sulit yung buffet nila and kung sulit overall yung staycation plus buffet na binayaran ko. Kaya kumuha rin tayo ng ensaymada. Pero bago yan, puprutas muna tayo. So, may fresh fruit sila. Mango. Nice. Ang Pinas talaga, the best sa mangga. Tamis. Vitamin C. May ako busin to. Pakita ko muna sa inyo itong ensaymada. Try muna natin ng ayan. Chewy and cheesy. Tapos, kaya ako kinukutsara tinidor. Kasi recommended sa akin na aking pinsan. Shoutout, Anthony Guevara. Isasaw-saw daw sa hot choco. Wow. So, papakita ko pa yung dinner buffet, ha. Kita-kits tayo doon. And after staying a night sa kanilang old, charming, relaxing room, I can say na sobrang sulit yung binayad ko na 5,800 plus for a staycation din sa The Manila Hotel, lalo na considering kasama yung breakfast nila. Yan, so konting room tour. We have a queen bed. Tapos yung bed frame niya, kita nyo, medyo luma yung design. Same goes sa mga panels. Yan, syempre Manila Hotel to. Part ng charm yan, yung pagkaluma niya. Even yung ano nyo, TV cabinet. Historical landmark built in 1912, making Manila Hotel the oldest luxury hotel in Manila. At itong sliding window door, you won't see this in modern hotels. Pero yun, napaka-grand ng datingan. Para daw kwarto ng kanyang mami. Ganito nga naman ang datingan ng kwarto ng aking biyenan. Tapos syempre yung bathroom, fortunately, very modern. May mga modern amenities, modern fixtures, even a bath. Ano kaya rin? TV. Kami mga himatlugi na magkakape muna. Marami kang makikita dito sa Manila Hotel, mga naka-Americana, mga naka-gown. Kasi marami nag-celebrate dito, mga weddings, yung tulad nun, oh. Naka-gown. Best wishes, ma'am. So ano ba ang goal natin sa vlog na to? Unang-una ang goal natin ay para malaman kung sulit ba yung binayaran natin para sa Cafe Ilang Ilang dinner buffet. Na-try ko na before pero nilibre lang ako. So yun, syempre napakasulit nun. Pero now, ako ang magbabayad. Tingnan natin kung sulit pa rin. Pero what I can tell you, napakaganda ng variety ng mga pagkain sa Cafe Ilang Ilang at napakasarap. Tapos syempre ngayon, kasi nung nilibre ako, medyo nahihiya ako. May kasama kami sa table ngayon talaga, malakasan ng kain natin. Mas masusulit natin. Vlogger kayo, sir, no? Yes, ma'am. Shout out. Thank you. Idol kayo ng boyfriend. Ay, thank you. Sige, shout out ko dito. Tama ka daw. Ay, ano pangalan mo, ma'am? Ayan, shout out. Hi, Bang. Hello. Thank you. Follower daw kanyang boyfriend. Guess ko ngayon yung idol. Ayan, thank you. Ayan, shoutout sa boyfriend ni ma'am. Follower ka daw. Maraming salamat sa suporta. Ano yung aking coffee? Vienna coffee. Ang ganda, oh. Hot naman siya. Mukha lang cold. Ano kaya rin inumin? Hahaluin pa?
O re-rektahin na? Rekta natin. Nabano na, ang tagali pa. So yung ano niya, mainit yung kape tapos malamig syempre yung whipped cream. Tingin ko, uy, yung bigat ng ano niya, oh. Yung bigat ng kutsarita. 5-star hotel na 5-star hotel. Tingin ko, hahaluin muna ng kaunti. Sarap ng whipped cream, ah. Kape muna tayo. Tapos, ikot-ikot tayo sa Rizal Park. Tapos, sulit ba yung staycation din sa The Manila Hotel? Yung presyo niya, syempre 5-star hotel, so hindi ganun kamurahan, may kamahalan. Magiging sulit siya kung meron kang event na din sa area or may event kayo mismo din sa Manila Hotel, syempre sulit yan. And nasubukan natin yung breakfast buffet nila, typical ng isang 5-star hotel breakfast. So sulit naman at yan ang The Manila Hotel. Tapos syempre part nga ng charm niya, yung pagiging historical niya. Alam niyo ba na pinagdaanan nito at nag-survive siya ng 2 World War. At di ni tumira si General Douglas MacArthur sa kayong family niya. Biruin mo, yung mga lalakaran mo dito, baka nalakaran na rin ni General Douglas MacArthur. After nga pala natin magkape, tatawid tayo sa Rizal Park. It's been decades since nakapaggala-gala sa Rizal Park. Yan, kakalabas lang natin ng Manila Hotel. Pupunta tayo sa Rizal Park. Magde-date sa Rizal Park? Wow! Paano kaya makakapagpa-picture din eh? Daming nagpapa-picture. Pero syempre, Jose Rizal yan eh. Lakad-lakad tayo din eh. Tayo papagutom. Dami nakatambay dito, mga pamilya. Dami mga kids. So yan, dito sa Rizal Park, meron kayong libreng pwedeng pasyalan, pwedeng tambayan, at quality time with friends and loved ones. Kapag nasa buffet ka talaga, usually yan, meron kang plan of attack, yung kung saan ka unang kakain, paano mo kakainin. Pero once nasa buffet ka na, that plan goes out of the window. Ikot-ikot na lang tayo, tingnan natin kung saan mapapaibig. Kung kakain kayo dito, make sure may reservation kayo. Natin na tayo ni ma'am. Sana strategic ang ating pwesto. Last time, dito kami kumain. Ako'y busog. Pero, excited. Alam ko na ang pwesto ng star ng Cafe Ilang-Ilang Buffet. Yung US prime rib na iyon. Look at that gorgeous prime rib. Don't worry, yan ay pag kumuha ka, pag umorder ka, i-grill pa nila yan doon. Then, pag papagrill mo, pwede mo naman sabihin ko anong doneness yung gusto mo. I always go for medium rare. That's perfect. And then you have your choice of side dishes, mga buttered vegetables, potato wedges, and even brown rice. At yung buffet din sa Cafe Ilang-Ilang, hindi mo personally kukunin yung mga food. May mga chef yan, tuturo mo kung anong gusto mo, tapos ilalagay nila sa plato. And then meron din sila ditong baked salmon. Look at that gorgeous meat. Look at that gorgeous piece of fish. Para may pork din tayo, more din tayo pork pinalyo. Kaya binudol ako ni Chef. Barbecue ribs daw, sige. Yun, unang plate pala ang yata sulit na a carnivore's delight. Wala pa dyan yung lamb. Ay agad. Kasi kung bibilhin mo ring ribeye, ang isang ribeye, siguro nasa mga 1,000, depende sa cut, 1,000, 2,000. Hindi part siya ng unlimited buffet. Tama nang kain na. First bite. Thank you, Lord. Really tender. Lalo na at pinang-medium rare ko. Kung mahilig ka sa steak, kahit arilaang, kaya mo sulitin. Sarap sana magkain pero mabubusog. Baked salmon. Nicely cooked. Tapos nice yung cream sauce. Nag-complement doon sa fish. We also have ribs. Wow! Nandun yung sweetness, nandun yung konting asim, tapos ang lambot ng pork. So mamaya, order tayo ng seafood, kukuha tayo ng seafood, and we'll check out the Japanese station, Chinese station,
tingnan natin kasi nakakabusog yung mga yung mga dim sum. Tapos Italian, tingnan natin kung magpipisa rin tayo. Again, nakakabusog yun. Korean, pass na siguro tayo. Indian, pass na rin siguro tayo. Pero tingnan natin, pag napadaan, kabaw ng Indian food. Tatapusin ko muna itong plate na to. See you sa next plate. Tapos meron din sila ditong Indian station. Masarap dito yung na-try ko dito dati yung basmati rice. Yung lamb curry, masarap din yan. Uy, may prawn masala. Saka yung samosa, masarap din yan. At para makita nyo kung gaano ka-legendary ang Cafe Ilang Ilang Buffet ng Manila Hotel. This is a Monday dinner crowd. This is not even the weekend, pero kita nyo ang daming kumakain. Kaya again, highly recommended magpa-reserve kayo. And shout out nga pala sa mga chefs saka mga staff ng Cafe Ilang Ilang Buffet. Napakababait, napaka-helpful. Tapos di ni may lambe, sabihin mo lang. Kasi grill nila yan. Ano naman yung lamb chops ko, pinlating pa ni chef eh. Ganda. Wow. Yeah, this is nicely cooked. Although more on medium siya, pero still fine. Tapos, lagyan mo ng sauce and then a little bit of the mint jelly. There's another must try. Din sa Cafe Ilang Ilang. Tapos yan, may naririnig ako nag-happy birthday sa background. Kung may budget ka, maganda nga naman na dito mag-birthday. Halimbawa, almost 3,500. Tapos invite 10 of your closest family and friends, 35,000. Again, kung may budget ka, eat all you can na. Hindi mo naisipin na baka maparami ang order. Kung may budget ka 35,000, panalo na, di ba? Pero syempre, sa mga katulad natin, date lang hanggang 2 tao lang. Ari ang ating Japanese food plate. Yan, meron tayong tempura. Medyo maliit lang yung tempura. Tingnan natin kung bawi sa lasa. Meron tayong salmon sashimi, tuna sashimi, and California maki. Try natin itong tempura. Maliit lang, pero bawi naman sa flavor. That is nicely seasoned. Tapos kahit malamig na, meron pa rin crunch. Tapos one of the best ways na talagang may enjoy mo ang buffet, that is kung mahilig ka, ay sashimi. So this is salmon sashimi. That melts in your mouth. Sarap nun. Ito naman yung salmon. Lagyan natin ng konting wasabi. Itong sarap din yung dipping sauce nila. Yung alam ko mga may hilig sa Japanese food, mga sashimi saka sushi, kayang-kaya to, isang buong plato. Ako kasi I'm saving space para sa, tingnan natin kung Italian, saka syempre sa seafood. Isi-save tayo ng space ton. Kaya, ito lang muna sa ating Japanese food. Tapos kakatuwa yung mga chef dito, follower naman talaga eh. Congratulate ako yung sa pag-graduate ko sa culinary school. Pero syempre, walang-wala ako sa kalingkingan ng mga yan. Kagagaling ng mga chef din. Diba? Nagtsatsaa na. Pero hindi pa tayo tapos. Nagtsatsalaan tayo pampahughog ng kaunti. Dahil yung mga kinain natin, although marami na yun, hindi pa natin nasusulat yung binayad natin na 3,400 plus. So tayo papahug na konti. Kung pwede mag-jogging-jogging din, pwede sana. So green tea, tapos lagyan natin ng lemon. Yan. Pampahug-hug na konti. So yung Manila Hotel compared sa other luxury buffets, hindi ganun karami yung selection niya. Pero yung selection niya, yun yung mga nagmamatter, yun yung talagang mga patok na patok sa mga mangangain. Kumbaga, nandito lahat ng gusto mo, nandito lahat yung magbubusog sa'yo, nandito lahat yung kinaiibigan mo. Saka ngayon kasi, weekday buffet. Kaya mas mura yung Sunday to Thursday buffet kasi merong mga wala na meron kapag Friday and Saturday. And coming from me na nakakain na sa Friday buffet na may lobster, must try yun. Pero masasabi ko naman na kahit walang lobster ay masusulit natin tong buffet ng Cafe Ilang Ilang. Chef, konti lang ah. Okay lang dito, sir. Yan masarap. Dapat hindi na ako magle-lechon eh, kaso hindi makatiis eh. Nung nakita kong may nag-chop-chop eh. Try muna natin tong balat. Kahit naliligo na siya dun sa sa lechon sauce, ang crispy pa rin. Tapos yung balat niya manipis lang. At yung laman, really tender. Nuot na nuot yung lasa.
Pigil na pigil ang pagkakanin. Si Aisha daw mag-dessert na. Mahinang nilalang. Ay hindi pa ako nakakapag-seafood. How sad. Ang lobster pala daw ay pag ano lang, pag weekend lang. Kaya pala mas mahal pag weekend buffet. Pero yan, may ano naman, buttered garlic crabs, mga tahong, prawns. Hindi na rin masama. Yan, hindi rin napigilan na gano'n rin tayo, nag-seafood din tayo. Tapos si chef na yung bahala. Sabi ko siya na yung bahala kung anong gusto niyang luto. Gagawin daw niya Singaporean style. Balikan ko daw in 5 minutes. Kaya yun, habang naghihintay, yan. Kumuha tayo nito, meat lovers na pizza. Loaded ng toppings. Yung dough niya, crispy yung ilalim. Tapos at the same time, may mga chewy parts. And then really meaty. Tapos ang ganda ng pagkaka-season. Cheesy as well. This is one of the better hotel buffet pizzas I've tried. Kasi personally, hindi ko masyadong gusto yung pizza na ibang buffet. Ito nakita ko talagang pugon yung ginagamit pagluluto. This is nice. Kung hindi ako nagbu-buffet, I can see myself eating 6 pieces ng pizza na to. Yan, ginalingan masyado ni chef eh. Yan. Thank you chef, thank you. Ayun no. Kung bibilin mo sa restaurant yan, ay magkano yan? Nice. Dali na naman ang allergy din eh. Ayan, last plate na natin bago tayo magpanghimagas. Singaporean style na seafood. Try muna natin tong hipon. So, inalis na nila yung so deveined na siya. Try natin. So, ito yung mga ino-order mo sa dampa eh. Na mapapamahal ka. Then meron din tayong baked tahong. Yan. Sarap ng pagka-cheesy. Cheesy siya pero hindi niya na-overpower yung lasa ng tahong. And yan, mataba din naman. Kay alige. Ba't hindi nakapagkanin? Ito yung ano eh. Ano, kita mo, malaman. Ito yung mga alimango na hindi ka may inis na mahirapan sa paghihimay. Malaman. Ubusin ko na to. Next plate natin, panghimagas na. And then din naman, dessert station. Oy, this looks good. Opera cake. Try natin. Tapos mag-ice cream tayo. Anong marirecommend nyo, chef? Yun. Ferrero chocolate, ube, vanilla, Oreo, blueberry. Yung Ferrero chocolate na lang. Yan. Just one scoop lang. Ayan, so bago tayo magpanghimagas, sulit ba ang Cafe Ilang Ilang sa Manila Hotel? Yes, napakasulit. Lalo na kung mahilig kayo sa steak, mahilig kayo sa karne, mahilig kayo sa seafood, napakasulit. Sulit ba ang staycation sa The Manila Hotel? Well, kung dito yung event nyo sa Manila Hotel or may malapit kayo na pupuntahan dito or you want to be a part of history, stay a night sa oldest luxury hotel sa Philippines, worth it ang staycation, lalo na mamaya sarap ng tulog na rin, garning busog. Tapos ang lambot ng kama, malamig yung aircon. For sure, masarap ang tulog namin din eh. Now, staycation and buffet, I spent around 12,000 to 13,000 pesos. Sulit ba? Yes, sulit na sulit. Staycation, breakfast buffet, saka dinner buffet. At ito na, tatapusin na natin ang ating dinner buffet. Look at how creamy that ice cream is. I was expecting na may mga bits, crunchy bits ng Ferrero. Wala. Although, lasang-lasa, ang sarap ng Ferrero. And then, itong opera cake. Wow. That is good cake. Chocolatey, pero medyo bitter yung dating. Pagsamahin. Ayan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. If you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.